trust you for 2024. We trust you, Lord, for 2024. Buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang taong ito. Kung wala ang biyaya mo, without your grace, hindi namin alam kung saan kami pupulutin, Lord. Kung ano sana ang nangyari nung last year. But because of your grace, because of your mercy, because of your love unconditional to each one of us, eto kami ngayong 2024, Lord. Nakatayo muli. Pinagpala, Panginoon, malusog, malakas, Lord. Kaya po, Ama, salamat po. We continue to open up our hearts to you, to your word, sa amin po mga maririnig na salita, maging kalakasan po namin ito, Lord. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. And you may all be seated. Hallelujah. Alam nyo, yung church natin, every year the Lord is blessing us, with prophetic word. At itong prophetic word na ito yung mga things na nilalakaran natin. Yung guide na kung saan ina-allowed natin na igabay tayo ng Panginoon. We are not led by prophecy, but we are led by the Spirit of God. Pero we are guided. Gina-guide tayo ng mga prophetic word. Prophetic word are those desired word ng Lord to us na hinihiling natin sa Panginoon, taon-taon. Taon-taon. Tulad nung last year, 2023, ang binigay sa ating word ni Lord, that in Christ, life's getting better and better. At alam nyo, pag tinignan ko, in-assess ko, in-evaluate natin yung buhay natin nung last year, 2023. I don't know about you, pero to those who grab, to those who trust and believe sa prophetic word na yon last year, financially, health, relationship, emotionally, sa lahat ng area ng buhay nila, it gets better talaga. Naging mabuti. Kaysa noong 2022, noong 2023. At isang bagay yan na sarap ipagpasalamat sa Panginoon. Alam nyo, I'll never forget what Brian told us, na ang church na ito, yung New Life Tondo, siya, pag in-assess mo nga naman, yung 10 taon, yung 2013, mula 2013 hanggang 2023, pag in-assess mo, financially, facilities, people, volunteers, leaders, relationship, emotional growth, social growth, lahat ng mga bagay na meron ang church na ito, sa loob ng 10 taon, pag green up, pag in-assess mo, in-evaluate mo, alam nyo, mula 2013, kung ito yung 2023, pag ganun siya, pataas. Hindi siya nagpa-fluctuate. Hindi yung taas, baba. Hindi mag-grow, mawawala, mag-grow. Alam mo yun, hindi siya taas, baba, hindi pasok-labas. Ang makikita mo sa church na ginagabayan ng Panginoon, it's growing. Sa loob ng 10 taon, hindi siya nagpa-fluctuate. Yung mga investor or business-minded people, alam nila kung saan mag-i-invest. Kung saan malulugi, kung saan. Alam niyo itong church na ito, New Life Tondo, this is a very good place to invest. Invest ng life, ng time, ng effort, ng money, ng love, ng care, ng service. Sabi ni Lord, huwag daw tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na anytime pwedeng mawala, nakawin, kalawangin. Yung investment na binibigay natin every time that we came to church, every time na nag-volunteer tayo, nag-serve tayo, it's a very good investment. Una-una kasi ang church, kung mapapansin nyo, it's growing. Hindi siya fluctuating, hindi siya up and down. Siguradong ang investment, meron pong patutunguhan. At ang maganda ito, yung investment ninyo sa church na ito, ang maapektuhan nito, hindi lang yung personal life mo, pati yung buong family mo at ang buong buhay mo in eternity. Kaya ako, na-realize ko, sabi ko, itong taong ito, itong 2024, I invest more time. I invest more love, more efforts para sa church na ito. When I say church, I'm not talking about the building. I'm talking about you and me. Tayo po ang church. You and I are the church. Tayo tinatawag na ecclesia. Ibig sabihin, called out ones. Na mayroong karamihan, pinili, ibinukod ng Panginoon para bilhin niya ng kanyang banal na dugo. And you've been purchased, bought by the precious blood of Jesus. Kaya dapat maging proud tayo doon sa part na yon. Amen? Nung last year, ang word natin, it's gonna be a year where we will be
better and better dahil kay Kristo. Lahat naman ito dahil kay Kristo. Pero in-emphasize lang ni Lord sa atin na talagang magiging paganda ng paganda, pagaang ng pagaang, paayos ng paayos, pasagana ng pasagana, payaman ng payaman. To those who will walk on that prophetic word. Pero alam niyo kung anong word na binigay sa atin ni Lord ngayon? Itong taong ito, bago ko sabihin, the Lord brought me into a stories in the Bible, tsaka 2 verses na I'm praying, kaya nag-come up itong word na ito, coming from the Lord. Nung si David, actually, they were in another places. Nung iwan nila yung lugar na kung saan nandun yung kanilang mga ari-arian, asawa, pamilya, hindi niya nabantayan. Ito yung delikado pag minsan hindi na-off guard tayo. Minsan yung health mo, pag na-off guard ka, nagugulat ka, malala na pala yung sakit mo. Minsan yung kayamanan mo, pag di mo nabantayan, yung investment, magugulat ka, lugi na yung negosyo mo. Minsan yung relationship ninyong mag-asawa, pamilya, sa anak, pag na-off guard ka, hindi mo nabantayan, you will end up realizing na everything is gone. Wala na pala. Matabang na, wala na yung passion, wala na yung joy, wala na yung sigla. Kasi nga na-off guard ka, di mo siya nabantayan. Ito yung nangyari kay David. After nilang umalis, yung Siklag na kanilang lugar, naiwan. Hindi nila alam yung mga kalaban na Amalekita or Amalekites. Actually, Amalekites dapat kasi ito inubos to eh. Nino? Ni Saul. Si Saul yung unang hari bago si David. Kaya kadalasan minsan, yung anong ginawa nung nauna sa ating desisyon, naapektuhan tayo. Minsan yung mga anak naapektuhan ng desisyon ng magulang yan eh. Kaya maging careful tayo sa pagsunod sa Panginoon. Inutusan kasi si Saul na ubusin lahat itong lahi ng Amalekites, hindi niya ginawa. Meron siyang sinalba, meron siyang tinira, yung mga hayop hindi naman pinapa-offer, ginawa niya, imbis na patayin lahat ng mga hayop, sunugin i-offer, hindi sinunog ng hinayang yung hari na si Saul bago si David. Kaya sinabihan siya ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Sabi niya kasi magandang isakripisyo to fatted, mataba. Magandang sakripisyo, sabi ng propeta, ang pagsunod ay mas maigi kaysa sakripisyo. It's a prophetic word also for us. Nung time na yung from the old going into the New Testament. Na yung sakripisyong hain ng mga tao, meron pang mas magiging better doon. At ang pinaka magiging better doon, yung pagsunod ni Kristo. Alam niyo, minsan dyan ang mindset ng religion, it's always about sacrifices, pero ang gusto ng Panginoon, obedience of Christ. Yung ginawang pagsunod ni Kristo, kailangan tumap tayo doon. Connect tayo doon. So, nangyari, hindi sumunod si Saul, nag-suffer na kasi, yung mga Amalekites, pag alis nila David, sinalakay yung kanilang mga treasures, possessions, families, and loved ones. Tinangay lahat. Tinangay. Pagdating nila, itong sila David, kasama ng kanyang mga tauhan, devastated, sunog yung lugar, wala yung mga mahal sa buhay, tinangay lahat. So everything is gone and lost. Nag-pray ngayon si David, Lord, anong gagawin namin? Hahabulin ba namin yung mga kalaban? Baka naman matalo kami, kakapagod na yung mga ibang tao namin. County na lang kami. Hahabulin ba namin? Kung hahabulin namin, mababawi ba namin? Babasahin ko yung verse. 1 Samuel chapter 30, verse 8. So David inquired to the Lord, of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Lord, shall I overtake them? Sumagot naman ang Panginoon. Kaya maganda nagtatanong Sumagot naman si Lord. Sabi ni Lord sa kanya, pursue. Ibig sabihin, sige. Habulin mo, pursue. For you shall surely overtake them and without fail recover all. Sabi ni Lord, binibigyan kita ng assurance. Kung susunod ka lang, sige, puntahan mo. It doesn't matter kung konti kayo, pagod na kayo, wala kayong makitang dahilan or motivations, basta sumunod ka lang. I-pursue mo, marirecover mo. Marirecover mo. Babasahin ko naman isang verse. Yan yung recovery. Tingnan nyo naman ito isang verse. 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11. Si God daw is the one who provides seed for the farmer and then bread for food or bread to eat. Alam mo kung ano ibig sabihin ng dalawa na yan? Si Lord ang magbibigay, sabi daw, ng seed, ng puhunan, ng dahilan, ng income. Pero si Lord din at the same time ang magbibigay ng pagkain. May mga tao ganito ang statement. Kaya ako natamasa yung bagay na meron ako dahil sa trabaho ko.
Dahil masipag ako, dahil marami kaming overtime, dahil maganda ang pasok ng taon, kaya ako nakuha. Pero nakalimutan nila, minsan, kahit ang sipag mo, ang dami mong pinag-aralan, ang dami mong diskarte, pag hindi ka malusog, nakaratay ka sa balid ng karamdaman, hindi ka makakapagtrabaho. Kaya dapat ma-recognize natin dalawa, yung work at saka yung health. Yung health mo, galing yan sa Diyos. Yung work mo, galing yan sa decision mo. Kaya sabi ni Lord, ito dalawa. Sabi niya, in the same way, sabi niya, God will provide the seed, yung work mo. Pero at the same time, ako din magpo-provide ng health mo. So, wealth at saka health. Tandaan niyo, ang kayamanan may 5 klase. Ha? Sabi niyo nga 5 types. 5 types ang wealth, ang kayamanan. Unang wealth, financial wealth. Yung may pera ka, nabibili mo yung gusto mo, wealth yan. Pero ang pangalawang wealth, social wealth. Yan yung may mga popularity at saka fame. Ang pangatlong wealth, time, wealth. Yan yung may freedom ka na magawa mo yung bagay nila kasi may oras ka. Yung iba, may trabaho nga, may sweldo nga, pero walang oras. Nagawin ko ano yung mas mahalaga sa buhay. Spend time with the family. Ang pang-apat na wealth, physical wealth. Yan yung health and vitality. At yung panlimang wealth, spiritual wealth. Yan yung peace of mind na meron tayo. Dapat wag tayong malure, wag tayong madaya na yung 1 and 2 lang ang focus natin. Yung iba, para lang sumikat kung ano-ano gagawin. Yung iba, magkapera lang kung ano-ano gagawin. Pero nakalimutan, may 3, 4, and 5. May time wealth, health wealth, physical wealth, at saka spiritual wealth. Si Lord, ang ibibigay niya daw, sabi niya, basahin natin yung verse, kanina ulit, chapter 9, verse 10, 11. God is the one who will provide seed to the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide. So, binigyan niya na tayo ng seed. Binigyan niya tayo ng pangangailangan natin. Sabi niya, in the same way, may provide pa siya. Na increase. Tapos, pagkatapos nun, di ba, meron na. Magpo-provide pa siya ng increase. Pangalawa na yon. You already have, and then you will have more, and then, sabi niya, your resources, then I will produce naman a great harvest of generosity in you. Alam niyo kung nangyari? Si Lord, ibe-bless ka, mula sa kung anong blessing na, halimbawa, ang ina-expect mo, for example, ang monthly, kailangan may pumasok na, huwag nyo i-relate yung sarili nyo, hindi ko alam kung ano pangailangan yung sample lang ito. Halimbawa, dapat kada buwan meron akong 20 mil, 20,000 na lang. Kada buwan, for example. Pwedeng labihin yung 30, 50, 100, or 15, or 10, depende. So, dapat, Lord, meron akong 20,000 every month. Alam nyo yung mangyayari? Ipoprovide ni Lord yung 20,000, pero there is more. Maglalagay siya ng panibagong source of income. Tapos magkakaroon siya ng mga bagong taong magbe-bless sa'yo. So siguro yung 20 na ina-expect mo monthly, mangyayari 30, 40, 45,000. Kaso, dapat may word tayo for that. And then sabi ni Lord, alam niyo kung anong year mangyayari? Itong taong ito, itong 2024. This year, sa totoo lang, when I'm praying for this, sabi ko, Lord, ano tong recovery nito? Ito ba yung recovery from pandemic? Alam niyo, this is not about recovery sa pandemic. Hindi ito yung makabawi ka naman, wala ka ng 100 pesos, mabalik lang yung 100. Hindi ganun ang mangyayari ngayong taong ito. Kasi itong taong ito, prophetically, alam niyo nung sinabi ni David, na Lord, ano, ipupursue ba namin? Sabi ni Lord, yes. Nung i-announce ni David sa mga tao, na babawiin natin. Babawiin natin yung para sa atin talaga. Mga mahal sa buhay natin, kayamanang nawala, babawiin natin. Alam niyo bang hindi lahat sumunod kay David? Hindi lahat sumama sa kanya. Yung iba, sabi nila, stay na lang kami dito. We're tired. You know, we don't have courage, time, effort anymore para dumagdag pa. Sabi ni David, okay, sige. So, talagang naniniwala ako din na hindi naman talaga lahat mag-jump sa board. Yung hindi talaga lahat sasampa, sasali. Kaya ako ini-encourage ko na lang kayo, wala akong magagawa. But, to hook your heart, yung ikapit mo yung, pag sabing i-hook, ikapit mo siya, parang kasi pumunta yun, nakakapit ka. I-connecta mo kasi, when your hearts are connected to what God is doing, yung flow na yun, kasama ka sa flow. Kasama kayo sa flow. Kasi alam nyo bang pwedeng nandito kayo, pero wala kayo sa flow. Pwedeng nandito kayo, yung kabayo, mahahatak mo sa ilog, pero hindi mo mapipilit uminom. Pwedeng you can be in one room. Pwedeng nandito tayo lahat, pero pag your hearts are not connected, hindi rin tayo makakonect.
Hindi rin tayo maka-flow sa kung anong pinapagawa ng Panginoon. Because this year, nung sinabi ni David na join, yung iba nag-join, yung iba hindi. Kaya lang may blessing doon pagdating sa dulo. Pagdating sa dulo kasi, ang revelations doon, actually, pati yung mga hindi sumama, yung mga sinabing hindi kami sasama, alam mo, sabi ni David, yung mga taong hindi sumama, bigyan nyo rin. Pati sila, why? Because there's more for more and more. They've been able, do sa mga taong na-blessed ng more and more and more, na bigyan nila yung mga taong hindi nakijoin. Ano gusto nyo, kayo bibigyan o kayo mamimigay? Ang pinakamasarap, alam mo, yung tayo yung dadating sa buhay itong taong ito, na tayo naman ang magbibigay ng mga sobra-sobra sa buhay natin. Itong year na ito, prophetically, the word bless us na magiging taon ito ng great recovery for more and more and more. Nagets nyo ba yun? Itong taong ito, this is going to be a year of great recovery for more and more and more. Sabihin nyo nga po, for more and more and more. One more time, for more and more and more. Ibig sabihin, kung ano man yung meron kayo ngayon, dadagdagan ni Lord ng marami. Tapos dadagdagan niya pa ng marami at mas marami pa. Why? So that we can bless other people. So that we can bless yung mga tao. Alam mo, pag may mangungutang sa'yo, hindi ka sasagot ng, may pera ako, pero sakto lang. Pag may lalapit sa'yo, ang easy mong tulungan. At di ka umaasa na babayaran. Kadalasan, alam nyo, pag may nangungutang sa inyo, una, huwag na rin kayong umasang babayaran para hindi sumama loob nyo. Kasi bisa dyan pa nagkakasira-sira ang pamilya, magkakamag-anak. Nangutang, di naman babayaran. Kaya pag nangutang kayo, ang lagay mo sa isip, huwag sabihin sa kanya. Para pag nagbayad, praise God. Pag di nagbayad, praise the Lord. Ilagay nyo, kumbinsin nyo yung sarili nyo, whatever happened, basta i-bless ko lang siya. Total, marami naman kayo, there's more and more and more. Total, tong 2024, hindi lang income, hindi lang kalusugan, meron pa kayong panobra. Sabihin nyo nga, sobra. Itong 2020, yung 2013 at saka itong 2024, pag binilang nyo, lahat ng nawala sa inyo sa loob ng 10 taon, ako ganun ang ginawa ko eh. Sinabi ko sa sarili ko, Lord, whatever that I have lost many years living in doubt, fear, depressions, sadness, shortcomings, God will restore those lost years to me itong 2024. Yun ang gagawin ng Panginoon. Merong batas sa Old Testament, by the way, sa Leviticus chapter 6, verse 4 and 5, may binabanggit doon eh, na if you have sinned in any of these ways and you are guilty, may batas daw na you must give back whatever you stole. Halimbawa, ikaw yung nanakawan. Ninakawan ka ng 500. 500 pera, 500 kahit anong 500. Ang gagawin dun sa ninakawan, nung taong na guilty, ibabalik niya, hindi 500. Sabi diyan, or the money you took by extortion or security deposit or the lost property you found, tingnan yung susunod na verse. Anything obtained by swearing falsely, you must make recovery or restitution by paying the full price plus an additional 20% to the person you have harmed. On the same day, you must present a guilt offering. Alam niyo ang batas sa law, sa Old Testament kay Moses? Halimbawa, nawalan kayo, tayo kay Jepoy, tsaka Cesa, tayo kayong dalawa. Halimbawa, nawalan kayo, for example, ng pera, ninakawan kayo ng diablo, ng kaaway, ng pera. Nawalan kayo ng pera. Ang nawala sa inyo, siguro 150,000. For example lang. Nawalan kayo ng 150,000. Alam mo kung anong gagawin ng kaaway? Ibabalik sa inyo, hindi 150,000. Ang ibabalik, magkano 20%? Ang ibabalik sa inyo, 180,000. Plus! Meron pa silang offering na ibibigay pa. Upo na kayong dalawa. Etong mangyayari sa atin. Old Testament yan. Sabi ng Hebrews chapter 8 verse 6, we are what? In a better covenant. But now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood. For is the one who mediate for us a far better covenant with God based on a better promises. Alam niyo ibig sabihin? Pag kayo nawalan ng anumang bagay, dahil nasa better covenant tayo. Kung nawalan kayo ng 1,000, babalikan kayo ng 1,200. Pagkatapos nun, may dagdag pa. Why? Because tong taong ito, we will flow
sa part na ang taong ito, magkakaroon tayo ng great recovery. Tapos, may more, and more, and more. Isipin nyo lahat ng nawala sa inyo. Pag binalik ngayon ng kaaway, binalik ng mga tao, binalik ng Panginoon sa buhay nyo, it will be a great recovery. Tapos laging may dagdag. Laging may dagdag. Pero alam nyo, itong taong ito, remind ko din kayo na may mga bagay din kayong kailangan i-let go. 5 things that you need to let go of in 2024. Number 1, fear of the future. Huwag kayong matakot sa future. Huwag kayong matakot mag-apply ng trabaho ulit. Huwag kayong matakot sa bukas. Huwag kayong matakot mag-exam. Huwag kayong matakot magpatawad, magtiwala. Huwag kayong matakot mag-diet. Mag-exercise. Huwag kayong matakot sa maraming bagay. You have to let go of that fear. Whatever you are afraid of in this future. Kung mag-a-apply kayo ng trabaho, go for it. Kung magte-take kayo ng exam ulit, go for that. Pero kailangan nyo i-let go yan. Well, sabi ng Matthew chapter 6 verse 34, yung fear of the future na, don't worry about tomorrow. Tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Pangalawa, na ile-let go, the desire of control. Alam niyo, ba't tayo natatakot sa future? Kasi lagi tayong may desire to control. Dapat ganito, dapat ganyan ang mangyari. Tandaan niyo yung 3 bagay lang ang pwede niyong kontrolin. Iniisip mo, sinasabi mo, ginagawa mo. Pero iisipin, sasabihin, gagawin sa inyo ng ibang tao, hindi yun makokontrol. So, wag nyo silang kontrolin na ba't ka nagagalit, ba't ka ayaw magbigay, ba't ka ganito, ba't ganyan, you cannot control that. So, ngayon pa lang, i-let go nyo na yung desire to control people. Kung mga magulang kayo, may anak kayo, tandaan nyo po, yung anak ninyo, hindi nyo property. They are your privilege. Hindi nyo po pwedeng sabihin sa kanya na dyan ka lang, dapat ganito gawin mo, dapat ganito maramdaman mo, wag kang iiyak, wag kang tatawa. No, they are not your property. Lagay nyo sa isip nyo, kung sino man taong meron kayo ngayon, anak, asawa, your spouse, your girlfriend, your children, are not your property. Na pwede mong gawin sa kanya kahit anong gusto mong gawin. Pribilehiyo mo yan. Pag binigyan kayo ng anak, it's a privilege. Pag binigyan kayo ng pagkakataong magkaroon ng loved ones, it's your privilege. So don't control. Let go of that control mindset, controlling mindset, manipulation. Pangatlo, na dapat nating alisin, the pain of regret. Huwag na kayong balik pa ng balik, sisi pa ng sisi. Ba't hindi ko natsabi, ba't di ko nagawa, ba't di ko sinimulan, bakit ganito, bakit ganyan, sana nagtuloy-tuloy ako, sana ganito, wala na po yun. Let go nyo na yun. Yung pain of regret, kundi, manghihinayang ka, mahihiya ka lang, babagal lang ang buhay, at marami pa tayong mga regrets pang i-entertain ng 2023, nonsense. Dapat i-let go na yun. Pang-apat, shame from your past. Shame from your past. Whatever nangyari ng mga nakaraan, kung mga bagay na napahiya kayo or may pinahiya kayo, mga bagay na hindi mo na matanggap, wala na. Just forget it. At yung panlima, you need to let go of this unforgiveness. Ayoko kung dumating kayo sa punto na pag sinabi ko sino yung mga taong hindi mo mapatawad, ang daming name sa isip mo. Ang magandang mangyari, pag sinabi ko sa inyo, who are those people na you want to forgive? It take you some time to think. Alam ba, sinabi ko ngayon, sino yung mga taong kailangan mong patawarin? Yung nahihirapan ka, o nga, sino nga ba? Sino nga ba yung taong kailangan kong patawarin? Kasi wala kang kaaway eh. Kasi wala kang kailangan patawarin eh. So kung meron man kayong mga name sa isip ninyo ngayon that you need to forgive, ngayong 2024, you need to let go of it. Kailangan yung palayain ng sarili nyo. Kailangan yung magpatawad. Amen? Alam nyo, sa buong istorya, hindi ko nababasahin yung chapter 30, verse 1 to 8. Mahaba eh. Pero pag binasa nyo yung 1 Samuel, chapter 30, verse 1 to 8, yung kinuwento kong kay David ko, paano niya sinabi sa Panginoon na pupuntahan ba niya o hindi. Pero ang key word sa lahat ng istoryang ito, yung isang salita, recover. Sabihin nyo nga po, recover. Yan yung pinakamagiging word natin ngayon. Pero again, hindi ito recovery from pandemic. Hindi ito recovery lang na pambawi. Hindi ito yung nawalan ka ng 100, bumalik yung 100. Hindi yun ang recovery na sinasabi natin. Ang sinasabi natin, more than that. Makukuha mo yung 100, may another 100, plus may 100 pa, plus may 100 pa. Hindi nagkabati lang kayo. Naging sweet na kayo this time. Hindi yung nabili mo lang yung gusto mo. May sobra pang natirang savings. Hindi yung gumaling ka lang sa sakit. This time, di ka na magkakasakit, magiging healthy ka na.
Alam mo ibig sabihin ng recover? A return to a normal state of health, mind, and strength. Pag sabing recover, bumalik ka doon sa dati. Pero again, ang sinasabi natin, great recovery. Sabi nyo nga, great recovery. Pero sa lahat ng recovery, another meaning, the action or process of regaining possessions or control of something stolen or lost. Pag sinabing process, talagang ano yan, you have to trust the process. Talagang dadaan yan na mayroong mga prosesong dadaan sa buhay natin. Minsan, hindi yan biglaan. Minsan, unti-unti. May mga tao, they're lost painfully, yung kundi man pera, tao, buhay. May mga tao na wala ng bahay, mga nasunugan. May mga tao na wala ng negosyo. May mga tao na wala ng suki. Na wala ng mga taong ina-expect nilang madalas bumibili sa kanila. Ngayon, hindi na. Yung mga taong madalas tumatawag, ngayon, hindi na. Alam nyo, itong year na ito, paniwalaan natin, God's already given His approval. Para ma-recover lahat yon. God already given His approval. Approved na kay Lord. Ibig sabihin, ngayon taong ito, whatever you've lost, whatever it is, paniwalaan natin, Lord, this time, approved na sa'yo. Makakabawi ako. Sabihin nga po natin, ng 3 beses, makakabawi ako. 1, 2, 3. Alam niyo yung ibang di nagsalita, sayang, may nag-take notes pa naman na angel. Di ka talaga makakabawi. Minsan, di ba, alam mo yung sasabihin mo na lang yung pinapaniwalaan mo? Alam mo sabi ng Bible, you have to speak what you believe. You have to speak what you believe. Ay minsan, hindi natin nasasabi. Kaya iniisip natin, yung hindi mo nga masabi, tapos gusto mo makita. Minsan, bago natin makita, kailangan mong sinasabi. Kaya ang sinasabi ng Bible, you have to taste and see that the Lord is good. The redeemed of the Lord say it. Kumbaga lahat ng tinubos, kailangan sinasabi natin yan. Yung part na yan. Why? Because ang word ni Lord for us, you will recover. You will recover. You will recover. Amen? Makakabawi tayo, makaka-cope up tayo, makaka-catch up na tayo this time. Iba-breakdown ko into 4 steps of recovery. Number 1, you need to know the truth about recovery. Dapat alam natin na meron tayong nire-recover. Kasi hanggat di mo na-identify na may nawala sa'yo, hindi mo makikitang mayroon kang kailangan makuha. Kailangan malaman mo yon. Lord, this time, whatever I've lost, time sa family, time sa ministry, time sa sarili, time sa asawa, time sa anak, this time, kailangan magkaroon ako nito. Lord, nawalan ako ng puhunan, nawalan ako ng negosyo, nawalan ako ng kita, nawalan ako ng panggastos, nawalan ako ng pamatrikula, kailangan makabawi ako dito. Minsan, alam nyo, kailangan radikal, masabi natin yun, Lord, itong mga ito, specific, para makita mo itong buong 2024, isa-isa na chechekan mo, bumalik lahat. At mas dakila pa yung pagbalik. Sabi ni David, Lord, anong gagawin namin? Sagot sa kanya ni Lord. Si Lord ang nagsabi, pursue. Si David, maaring enemy yung pinapapursue sa kanya. Maaring kalaban yung pinapahabol sa kanya. Pero sa inyo, maybe some of you, not enemy, but you need to pursue maybe a career. You need to pursue a business, a profession. Baka iba sa inyo, you need to pursue that woman. You need to pursue that man. You need to pursue that college scholarship. Kumbaga, kailangan yung instruction ni Lord, gawin natin. Yung iba, umaasang makaka-recover, wala namang ginagawa. Si David, kaya naka-recover kasi pinursu ni David. Pinuntahan ni David talaga para may gawin. If you're expecting for a great recovery, kailangan may gawin. Kailangan mag-decide. Kailangan sabi, panghawakan, yung pinangako ng Panginoon, we need to hold on into that. Kumbaga, alam nyo, itong taong ito, we need to be what? Be in church. Be in the ministry. Be in the service. Tapos, be in a move na dapat sumasabay kayo dun sa flow. Sa pinagagawa ng Panginoon. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi sinabing Jesus Christ will do everything for you. You can do all things through Christ. Gagawin natin lahat ng ito, pero dahil kay Kristo. Amen? May word naman sa atin si Lord. Ang word doon sa atin, you shall surely overtake them. Sabi ni Lord, di ba? Kay David, don't worry, you shall surely overtake them. Siguradong kahit konti kayo dahil may word si Lord, mananalo. Kahit walang puhunan dahil may word si Lord, sasagana. Kahit walang talento, hindi nakapagtapos dahil may word si Lord, makakabawi tayo.
Alam nyo, one time si Elijah binigyan ng speed. Yung karwahe na ang bilis-bilis, si Elijah binigyan siya ng speed. Inunahan niya yung karwahe. Alam nyo, ito yung gusto kong mangyari sa atin, that the Lord will give us the speed of Elijah to overtake the Ahab of our days. Yung bang, we will outrun the competitors. Bibigyan tayo ni Lord ng strength para mas bibilis ang lahat. Bibilis yung system, bibilis yung management, bibilis yung flow, bibilis yung favor, pabibilisin ni Lord lahat sa buhay natin. Para malampasan natin lahat ng mga bagay na dinadaanan ng iba, tayo lalampasan natin. May kinanta kanina, habang naghihirap yung maraming tao, hindi tayo maghihirap. May narinig ako na isang false prophet, sabi niya, ang 2024 daw magiging puno ng paghihirap. Sabi ko, I rebuke that. Sabi ko, I put a stop into that. Hindi mangyayari sa amin yan. Na may isa ko nakakita ko na may puputok na bulkan. Nakakita ko ng mga lilindol. Baka sabi ko, nakita mo sa utak mo lang, nililindol yung utak mo. Pero sa atin, ang 2024 natin will be a great recovery for more and more and more. I will stick to that. Kung ano man yung nakita niya na mangyayaring pangit, masama, that's not what the Lord said. Ang sinabi sa atin ng Panginoon, makakabawi tayo. Lahat ng mga naginastos nyo, halimbawa, either sa kapritsyohan, either sa kung ano man yan, panghawakan nyo, Lord, makakabawi ako. Makakabawi tayo. Number 2, if you know the truth about recovery, pinanhiwalaan mo, pinanghawakan mo, dapat, pangalawa, believe in the recovery process. May process talaga, hindi naman common pagkahalimbawa, nasugatan, dinilaan mo lang, gumaling na. Iba naniniwala na may gamot ang dila. Nagpapalaway pagka nauusog yung bata. Tigil nyo na po yung gano'n na walang gamot yung laway nyo. Baka may tuberculosis pa yung laway niyan. So pag nauusog, balik mo lang. Nausog lang. Huwag yung palawayan kung kani-kanino, yung mga bata. May healing ang process. Baka kasi mamaya, akala ko ba, pastor, makaka-recover kami ngayon 2024, pero bakit nawala? Bakit ganito? Don't worry, may process. Ang important thing is what God's word promises is the end result, not how long it takes. Ano yung pinakamahalaga ho? Yung magiging end result. Hindi yung gaano katagal nangyari. Naniniwala ako pagdating ng bear month, September, October, November, bago mag-December, lahat ng nawala sa atin, nakabawi na tayo ng sobra. Dati bago tayo makabawi, December na eh. Ngayon, September pa lang, kota ka na. Sabi mo sa katabi mo, kota ka agad. Kaya lang, minsan ang major problem, laging instant ang gusto. Dahil nauso instant mommy, instant coffee, instant lahat. Pati baby ngayon, instant baby na rin. Nasanay na mabilis ang nangyayari, nakukuha, pero nakalimutan na may process nga pala ang recovery. May process. And God will put you into a path of recovery. Kung baga ilalagay tayo ng Panginoon sa lugar, siya maglalagay sa atin, paano ka makaka-recover. Hindi tayo mag-iisip, Lord, paano ba? Don't worry, God will put you into His path, into His directions, para tayo dun makalakad sa recovery program na yon ng Panginoon. Pero, number 3, you need to carry the recovery manual. Ano yun? Dapat dala-dala natin sa puso natin yung salita ng Panginoon. Yung manual niya. Ano ba yung salita ng Panginoon? Yung katotohanan. Kung sino si Kristo. Kung sino si Jesus, that is actually the manual that we have. Si Jesus ang salita ng Diyos. Yung buhay niya, dun tayo kukuha ng pattern. And dapat we carry the truth. Sabi sa John 8:31-32, if you continue in my word, sabi niya, then you are truly my disciple. Pag nag-remain kayo, ang mangyayari, alam niyo kung ano? Sa 32, you will know the truth, and then the truth shall set you free. Ang katotohanan magpapalaya sa atin, yung katotohanan alam natin. Hindi lang yung katotohanan, dapat yung katotohanan alam mo. Kaya not only we know the truth about recovery, alam natin yung process ng recovery, alam natin, yung nire-recover natin is based on the Word. Based on what Jesus did on the cross. Kung ano yung ginawa ni Kristo, kaya alam natin marirecover natin from healing. Why? May ginawa si Lord. From prosperity, may ginawa si Lord. From restoration of relationship, may ginawa si Lord. Kaya meron po tayo talagang sure ball na recovery. Amen?
And then pang-apat, obey the instructions of the commander-in-chief. Si David, nung tanungin niya si Lord, sabi sa kanya ni Lord, sige, i-pursue mo. Sige, puntahan mo. Palagay niyo ba walang duda si David? Naku po, ang dami. Alam niyo kung bakit? Nung dumating si David, dala-dala niya yung kanyang mga tauhang pagod galing sa digmaan. Sabi niya, naku, anong nangyaring ito? Sunog yung lugar, yung mga kamag-anak niya, nawala lahat, tinangay. Yung mga tao, ito yung masaklap. Yung mga tao, gustong patayin si David. Saklap, no? Biro mo, sinisisi ka sa hindi mo kasalanan. So, yung blaming na yun, nakaka-down, nakaka-devastate yun, nakakapagod yun. Sa totoo lang na ikaw yung bine-blame for what you have not done. Parang di mo naman ginawa, pero ikaw yung sinisisi. At sabi ng Bible, his people wants to stone him. Gusto siyang batuhin, gusto siyang planuhin, ipatpatayin siya. Alam mo ginawa ni David? Sabi ni David, Abiathar, yung priest na naka-assign sa worship place, sabi niya, kunin mo nga yung ipod sinusuot niya, nilalagay sa mga dibdib. Kunin nga yun. Why? Kasi magwo-worship ako. Nag-praise and worship si David. Nung mag-worship si David, tsaka niya tinanong si Lord. And so David inquired to the Lord. After niyang pagaanin yung damdamin niya, alam niyo, pag halimbawa sobrang bigat ng damdamin niyo, hanggat maaari, huwag yung Facebook ang harapin niyo. Pag mabigat ang damdamin niyo, mag-worship kayo. Yung iba, pag mabigat ang damdamin, doon pinopost lahat sa Facebook. Doon inilalagay lahat sa social media. Pag masama ang loob ninyo, huwag niyo yung ilagay. Ilagay niyo sa puso ng Panginoon. Sabi niya, cast all your cares upon me because He cares for you. So, ang ginawa ni David, nilagay niya lahat ng sama ng loob niya sa Panginoon. Tsaka niya tinanong, Lord, ano ho ba gagawin ko dito? Baka matalo kami. Pero sabi ni Lord, without fail, makaka-recover ka. Makukuha mo lahat. Ito yung nangyari. 1 Samuel chapter 30, verse 17 to 20. 1 Samuel 30, verse 17. David and his men rushed in among them and slaughtered them throughout the night. Buong gabi, no? And the entire next day until evening, so almost 2 days, none of the Amalekites escaped. Walang nakatakas daw na Amalekites. Maliban doon sa mga bata na 400 young men who fled on camels. Tingnan yung 18. David got back everything the Amalekites had taken. And he rescued his 2 wives. Nakuha din ni David. Okay, yung kanyang pamilya. 19. Nothing was missing. Sabihin nyo nga, walang kulang. Alam nyo, nung pinuntahan ni David, look at that. David recovered everything. Tapos ito sinabi, nothing was missing, small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken. Ito yung nakalagay. David brought everything back. So, nabawi lahat ni David. What a great recovery. Ito yung susunod. He also, there's more. He also recovered all the flocks and herds, and his men drove them ahead on the other livestock. Tingnan niyo yung nangyari kay David. Kung bakit a year of great recovery for more and more and more. Nung makuha na ni David everything back, nakuha niya na yung para sa kanya, asawa niya, ari-arian, everything. Integrity, dignity, respect, honor ng kanyang mga kasama, nakuha na ni David lahat. And then, nakuha niya pa yung flocks and herds. And then, ito pa matindi. Pagkatapos niyang makuha, yung mga bagay na hindi naman para kay David, sabi ng mga tao, this plunder, itong buong samsam na ito, belongs to David, they said. Alam mo kung ano ibig sabihin, no? Pati yung mga bagay na hindi naman para kay David, napunta sa kanya. Ang gusto nating blessing, pati yung promotion, blessing ng mga bagay na hindi naman dapat na para sa atin, makukuha natin. Pati yung mga bagay na halimbawa, hindi mo pinag-pray, inasahan, ang paniniwalaan natin ngayong 2024, makukuha natin even those things na hindi dapat para sa atin. Para sa iba yun. Kaya lang nakita ni Lord na you are faithful at nakita na may word siya sa iyo for a great recovery, the Lord will bless you for more and more and more. Amen? We have to flow with this. Alam nyo, yung mga men ni David after that,
Nung makita ni David na yung mga sumama sa kanila, tuwan-tuwa. Why? They got so more of the blessing. Pero nakita ni David na may mga taong hindi sumama. Pag binasa niyo yung buong istorya, pati yung mga hindi sumama, blessed din ni David. Alam niyo, pag blessed kayo ng great recovery, hindi kayo yayabang. Pag dumating na yung more and more and more, ang maiisip nyo, okay lang yan kung di siya naging nagsipag. Okay lang yan kung di siya sumama sa atin. Hindi yung, ang gusto natin mangyari ngayon 2024, mabe-bless tayo ng sobra, pero mas bababa yung puso, liliit ang ulo, hindi lalaki. Amen! Ang gusto natin, pag marami ng iba, pag dumating na yung blessing, makakalimot na naman. Aalis na naman. Pag dumating na yung blessing, lalo tayong magiging humble. Lord, I need you more than any of this. Pag dumating na yung pera, dumating na yung visa, dumating na yung promotion, dumating na yung provisions, ano yung mangyayari? You will be more hungry. Lalo ka mas magiging gutom. At mangyayari, hindi ka lang makaka-recover sa mga bagay financially, possessively. Makaka-recover ka unang-una sa kalusugan, sa honor, sa integrity, sa dignity, yung buong pagkatao mo, spirit, soul, and body, makaka-recover. Ngayong taong ito. Amen? Hallelujah. Tayo nga tayong lahat. And then why don't we sing this song one more time? Yung biyaya na available sa atin, alam nyo, maring maghihirap ang iba. Dahil sa kanila din yung dahilan, kagagawan, hindi sa Diyos. Pero tayo, ito yung paniniwala ko, hindi po tayo maghihirap. Hindi tayo maghihirap. Amen! Why don't we sing this from our hearts? Itong awit na ito. Yung grace, yung biyaya. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mong wagas, Lord. Pag-ibig mo'y wagas, Kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang, Panginoon. Dapat nga lang, makilala ka ng lahat. Sabay-sabay tayo, one more time. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mong wagas. Pag-ibig mo'y wagas, na kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang. Dapat O, nga lakasan lang, natin, one more time. kilala ka ng lahat. Sabay-sabay. Mas malakas. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Come on, declare it. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang, makilala ka ng lahat. Dapat nga lang, makilala ka ng lahat. Let us bow our heads today and let me prophesy these words over all of you. Ang panahon ng kawalan ng mga taong nagdaan, sinasabi ng Panginoon sa ating Panginoon at sinasabi ng ating Panginoon sa ating lahat, that not only those things that was lost, those things that been gone, ang mababawi natin as we pursue, as we overtake, those battles will be mine, not yours, says the Lord. Ang mga laban yun ay hindi nating laban. Ang Diyos ang nauna bago pa tayo tumungo. Ang Diyos ang naghanda bago pa natin isipin at sabihin. Sa pagpunta mo sa lugar na iaking inayos at inalay para sa iyo, mababawi natin ng higit at sapat sa lahat ng pangailangang nawala noong mga nakaraang taon. Patong-patong, sunod-sunod, dating ng dating ang mga bagay na higit sa ating inasahan.
I prophesy that there will be more and more and more blessing coming in your ways. And I prophesy today, in a relationship, in the family, individually, and in this church, not just we will recover greatly, but there will be more and more and more beyond what we can ask or think or imagine. Sobrang dami, Panginoon, ang paparating. That's why, Lord, enlarge our capacity to receive. Lakihan mo yung aming puso't isip. And I pray, Lord Jesus, today, habang dumadami ang magagandang bagay na dumadating, lalo namang nagiging mabait ang aming puso. Lalo namang nagiging mababa ang aming kalooban. Habang dumadating ang maraming blessing na sunod-sunod, Lord, sa buhay namin ngayong taong ito, lalo naman naming makikita ang pangangailangan ng marami. Lalo naman naming, Lord, makikita ang pangangailangan ng mga tao. And that is where we are going to become more generous for more blessing that are coming. More giving, more offering, more tithes, more love, more sacrifices, more efforts, more of you, Jesus. More and more and more and more, Lord. Sa bawat araw na dadaan, hayaan mo, Panginoon, makita namin ang overflowing provisions mo. Habang nababawi ang mga nawala 10 taon, nawala last year, last 2 years ago, last 3 years ago, all those things, Lord, na nawala. Makikita namin at may babalik namin sa iyo lahat ng kapurihan. May papakilala ka namin sa iba. Look what the Lord has done. Tignan mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay namin, sa negosyo namin, sa pamilya namin. And that is where we are going to invite people. We will share the gospel to them, Lord. We will share your love to the people. Because of this more and more and more, Lord. At sa lahat ng mga nababawi namin. Makakabawi kami ngayon, Panginoon. Makakabawi, Lord, sa kalusugan, sa kasaganaan, sa pagmamahal, sa maraming magagandang bagay, makakabawi kaming lahat, Lord. And this is all because of Jesus. This is all because of His grace. Because of the love of Jesus towards His people. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat po. For the last time, let's sing this song. Hallelujah. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Lord, we bring back to you all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name, everybody shout and say, Amen. This is the very reason why kung bakit masarap simula ng taon sa loob ng church. Yes, kasi talagang marirecharge ka Yes. ng more and more More and more.